verse for today matatagpuan natin sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. And it says, "May the Lord direct your hearts into God's love and into the steadfastness of Christ." Ang una natin makikita rito ay sa letter ni Paul sa mga taga Thessalonia. Sabi niya na naway ang inyong puso ay maisentro doon sa pag-ibig ng Panginoon, no? And into the steadfastness of Christ. Ang ibig sabihin lamang po noon ay yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng malalimang kaunawaan ng pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan, o hindi lang minsan, kadalasan naman ay alam natin mahal tayo ng Diyos. Pero ang tanong, how far do we know that God loves us? How deep do we know that God loves us? Gaano kalalim yung pagmamahal na yon? Hanggat hindi natin nauunawaan yung lalim, yung lawak ng pagmamahal na yon, hindi natin ganun masusuklian ang ating Panginoon ng ganun ding uri ng pag-ibig. But we have to remember na hindi tayo una nagmahal sa Diyos. Tayo ay minahal ng Diyos even yet before we were born. Minahal tayo ng Diyos, pinakita ng Panginoon ang pagmamahal na yan sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang kung ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan. Kaya harinawa yun ang maging panalangin din natin, that yung puso natin isisentro natin sa pag-ibig ng Diyos. At mula doon ay magkakaroon tayo ng malalimang pag-unawa, no, at ang malaliman din pagmamahal sa Diyos. Kasi nagkaroon na tayo ng kaunawaan kung gaano kalalim, kung gaano kagaling, kung gaano kalawak yung pagmamahal niya sa atin. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong paalaala sa amin na sa araw na ito, Panginoon, kami po ay inyo pong binigyan po muli ng reminder, Panginoon, ng inyo pong naisin na kami po ay maituon ang aming buhay, ang aming puso sa iyong pong pag-ibig. Maraming salamat. Alam namin, Ama, na hindi namin kayang suklian po ang inyo pong pag-ibig na yaan, maliban na lamang po sa enabling power po ng Banal na Espiritu na siyang nagbibigay din po sa amin ng pagnanasa, pagnanais, pagkakaroon din po ng ganung tindi po ng pagmamahal sa inyo. Salamat po at muli tinataas namin sa inyong bawat isa sa klaseng ito, Panginoon. And we pray for those who are yet coming over to join our session for today. Hiniling po namin, Panginoon Ama, na patuloy mo ihanda ang puso ng bawat isa. Patuloy mo lamang amang banal kaugnayan bawat isa, Panginoon. Buksan po ang puso at isipan upang lahat po ng aming talakayin maghanda sa DOH examinations ay maging tunay nga po, maging kapakipakinabang para sa darating po na DOH Massage Licensure Examinations. Maraming salamat po. Patuloy namin inaangkin ang katugunan aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon tuloy tayo sa ating aralin. Our topic is about the muscular system. We have already discussed some of this in the past few days, pero i-remind lang po natin about isa sa atin regarding this. Katulad nung napag-usapan na natin nung kamakailan, ano po yung inyong mga naintindihan o inyong mga naunawaan patungkol sa muscular system. How many muscles do we have? Approximately 640. Over 600, or sa ating manual it's over approximately 640 muscles. At the muscles comprises how many percent ng human body? 40%. 40%. What is the hardest working muscle in the body? Ano po yung pinaka-hardest working muscle sa ating katawan? Yung pinakamasipag, ika nga. The glutes, potentials. Ano daw po? Yung ano po yung muscle na pinakamasipag sa ating katawan? Myocardial muscle, sir. Yes. Technically ito yung puso natin, no? The heart is the hardest working muscle of the body. It pumps 5 quarts of blood per minute and 2,000 gallons daily. So ganun kadami, 2,000 galon ng dugo ang kanyang pinapump. Yung ating glottals, no, yung glottals natin, meron pong tatlong bahagi.
gluteus maximus, gluteus minimus, gluteus medius. Among these three, ang pinakamalakas na muscle ay yung ating gluteus maximus. Next question, ano naman po yung pinakamahaba na muscle? Minsan ang tawag doon ay sash. Ano po yung sash na muscle? Trapezius. Ano po? Trapezius, sir. Trapezius, di ba yung trapezius, yun yung kite looking muscle. The longest muscle is which we can find sa ating pong upper leg. Ito yung sartorius. Yan po yung mga tandaan nyo po ha, sartorius muscle. Yan po yung pinakamahaba, no, the longest muscle in the human body. So like what we said, the muscular system is composed or consists of the three types of muscles which we will be discussing later. We have the skeletal muscle, the smooth muscle, and the cardiac muscle. Ang function ng ating muscular system ay siya yung nagpo-provide ng movement, nagpo-provide ng locomotion. Okay? Siya din ang nagbibigay ng posture upang tayo ay makatayo ng erect na maayos. At dito po ang isa sa mga pinakapangunahing gawain ng ating muscular system ay dito po dumadaloy yung dugo sa pamamagitan po ng ating pong artery tsaka ng vein, no? Naka-embed po doon, nakasalampak po siya doon at diyan po dumadaloy po yung dugo sa ating katawan. So yun po yung mga tandaan po natin na functions or gawain ng ating pong muscular system. The muscular system in the vertebrates are controlled through the nervous system, and yun po, later we'll find out na yung ibang muscles natin ay meron po tayong, ito po ay connected sa ating pong nervous system, at ang ibang mga muscles ay meron po siyang autonomic at meron din po siyang voluntary or involuntary. So yun po yung connection ng ating pong muscle na kung saan ay nagkakaroon po ng ganong mga movement. Characteristics, meron po tayong mga katangian ng muscles na dapat din nating pakatandaan. Una sa lahat, yung kakayahan ng ating muscle na mag-shorten. So ibig sabihin po nun, yung contractility, yung ability to contract itself, na pwede siyang umiksi, and the opposite of that is yung kanya namang kakayahan na ma-stretch, kaya ang tawag doon ay extensibility, from the contractility to extensibility, and the other one is elasticity. Ibig sabihin nun, para siyang lastiko, no? Nagba-bounce back, no? Pag hinila mo siya, bumabalik siya sa dating ayos. At then yung pinakahuli na karakteristik ng muscle ay yung excitability. Anong ibig sabihin ng excitability? Ito yung kakayahan niyang mag-respond to any stimulus. No, pag naantig mo yan, nagre-react po yan. So yun po, tandaan po natin, contractility, extensibility, elasticity, and excitability. Pag-alaman na natin na ang ating katawan ay binubuo ng 640 muscles, and ang 40% ng ating body weight ay binubuo din po ng ating muscular system. So yung uri ng mga muscles, ito naman po, no, meron po tayong skeletal muscles, at yung skeletal muscles natin ay ito ay nakakonekta sa mga buto. And why do we say it's voluntary? Simply because it does not move by itself. No, kailangan ng mando, ng command coming from the nervous system to the brain kung ikikilos natin yung ating skeletal muscle na yan. Ang sumunod naman na muscle ay yung smooth muscle. Okay, smooth muscle. Yung smooth muscle is what?
Normally, ito yung matatagpuan sa mga hollow organs, katulad ng ating tiyan, the intestines, and the blood vessels. Now, ano po ang isang katangian po ng smooth muscle? Kung ang skeletal muscle ay voluntary, which means meron pong command coming from the brain for it to be able to move, yung smooth muscle naman ay maituturing na involuntary. Why is that? Kasi po gumagalo lang siya ng kusa without us even have a conscious effort. No? Hindi po wala tayong kamalayan regarding sa kanyang pagkilos, pero kumikilos lang siya ng kusa. Ayun po. Ang isa namang uri po ng involuntary muscle ay ito yung ating puso, no? The cardiac muscles. The cardiac muscle, yung muscle na matatagpuan natin sa ating puso, and let's take a look at the next slide here. Ayan po. The cardiac muscle is also known as the myocardium, and it's made up of the thick middle layer of the heart, and yung outer layer, ang tawag ng outer layer ay epicardium. Outer layer, so this one here, yung sa labas. And the inner layer is the endocardium. So yung muscular part na nasa loob ng puso natin ay endocardium. Ito yung nagpa-pump, ito yung nagko-cause ng movement, no? Responsible for the pumping of the blood in the heart. Now, later when we discuss about the circulatory system, pag-uusapan natin yung pagpasok ng dugo sa puso natin, sa 4 na chambers, ano yung mga chambers na yon, then yung kanyang movement towards the lungs, and then from the lungs babalik siya sa heart, with the, of course kasama na doon yung ano natin, no, yung oxygen pumps out again and it moves throughout the body. So yun po yung ginagawa po ng ating muscle. Tulad na nabanggit natin kanina, yung muscle natin ay yung pinakamasipag na bahagi ng ating katawan sa buhay ng tao, yung puso natin. Nung sinilang tayo, kumikilos na siya hanggang sa tayo ay mamatay. Yun po yung kahuli-huliang panahon o pagkakataon na siya'y gumagalaw. Ayan, so ito po yung larawan po ng skeletal muscle. Voluntary ito yung smooth muscle natin, involuntary. The cardiac muscle is again also involuntary. Ayan, pag-usapan natin ngayon yung iba't ibang hanay ng mga muscles. So, based dito sa ating manual, ang unang natin pag-usapan dito yung bahagi po ng upper extremity, and which is the forearm. Ito yung brachioradialis, superficial forearm muscle in the lateral side. So sa gilid po siya ng ating pong forearm. Ang sumunod ay ayan, bumaliktad. Sandali, hindi ko na-rearrange pala. Well, of course, dapat maunang tingnan natin dito yung deltoid. This is the ball and socket joint that connects arm to the trunk. So ito yung ating balikat at ito yung ating trunk, yung torso. Ang sumunod naman ay yung biceps. The biceps is the large thick muscle located in the ventral part of the lateral side. Ventral is the opposite of dorsal. Dorsal is bandang likuran, ventral is somewhere in the front. And here we can see that this is not only in the front but ito ay nasa lateral side as well, nasa gilid. The next one here is yung likuran, no, na opposite ng ating biceps ay yung triceps. Again, this is a large thick muscle located in the dorsal part of the upper arm. Remember yung kanina, biceps is in the ventral part, your triceps is in the dorsal part. So bandang likuran po yan. Balik po tayo sa forearm. This is the pronator or the superficial layer of the anterior compartment of the forearm. So uli, ang anterior ay nasaan po siya? Harap o nasa likuran? Anterior is somewhere up in the front, no? Anterior is somewhere in the front. So this is the location of the
pronator muscle or pronator teres muscle. Ang sumunod naman, kung meron tayong pronator, meron din tayong supinator. Okay. Pag pronator, siya po yung nagkukos ng movement ng kamay pababa, no, na igagalaw yung ating kamay, yung ating palad pababa. Pero pagka supinator naman, ang kanya namang kakayahan ay i-move yung ating palad, yung ating kamay, patihaya. This is a broadly shaped muscle in the superior and posterior compartment of the forearm. Superior, bandang ibabaw, posterior, bandang likuran. Okay? Naka-embed po siya, no? Compartment nasa loob po ng ating forearm. Going downward, mula doon sa forearm, tutungo tayo ngayon sa thenar. Yung thenar, ito po yung muscular part o muscle na matatagpuan natin sa ating hinlalaki. No? Ito po yung fleshy part ng ating pong hinlalaki. At yung gawain po niyan ay to control the movements of the thumb. The fine movements of the thumb. Moving downward, yung ating pong lower extremity, kabilang po dyan yung ating hita, no? The ankle and the foot going downward. What are the muscles that we can find here? Ayan, rectus femoris, it's a long fleshy muscle located in the anterior compartment of the thigh. So ito po yung rectus femoris. Anterior, nasa bandang harapan ng ating pong upper leg. And then ang gawain po niyan is it helps cross the hip, no? This leg across the hip and the knee joint. And it flexes and extends the knee joint, no? So yung knee part po natin ay gagalaw po yan, i-flex po niyan and i-cross niyan, na-move niya yan across. Yan ganon. Okay. Ang sumunod naman ay quadriceps. It's a group of muscles at the front of the thigh. Quadriceps. Ano po yung apat na mga muscles na yan? We have the rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis, and vastus medialis. Tandaan nyo po yun, ha. Rectus femoris, nabanggit na natin kanina, bandang dito po yung rectus femoris na yan. And then meron po siyang kaklase. Ang mga kaklase niya ay si Vastus intermedius, Vastus lateralis, at Vastus medialis. Ang function po niyan ay siya po yung dahilan tayo po ay may kakayahan pong sumipa, tumakbo, tumalon, and of course maglakad. So yan po nagagawa po o tulong po ng ating pong quadriceps. Sa bandang likuran naman po, dito makikita natin yung hamstring. Ano po yung hamstring? Ito po yung mga muscles natin na nasa bandang likuran. These are made of tendons, a strong band of tissue, at ito ay matatagpuan sa likuran ng ating thigh that attach a large muscle to the bone. So ito po yung hamstring muscles natin, binubuo ng biceps femoris, and then semitendinosus and semimembranosus. Ayan po, hamstring. Ano po nagagawa po ng hamstring? Ayan, yan po ay malaking tulong din po yan sa pagtakbo, pagtalon, paglalakad. Ayan po, no? Yung ating pong hamstring. Hamstring. Okay, moving downward is the gastrocnemius, yung bagtak, no? This is found at the back of the lower leg, and this forms the bulk of the calf muscle. Ayan. Tulad nung nabanggit na natin kamakailan na ang mga nasa o nakatira sa mga hilly areas, mountainous areas, they tend to have bigger, no, or larger gastrocnemius. Bakit po? Kasi yun po yung bumabatak po pag umaakyat, bumababa, ganun sa mga kabundukan.
Ayan, tulong din po yan sa paglalakad at pagkakaroon po ng maayos po na posture. Still at the lower extremity, makikita po natin yung tibialis anterior. Again, anterior is up in the front, and this is the largest of the four muscles in the anterior compartment of the lower leg. No? So meron po, tulad ng nabanggit na natin, di ba? Nabanggit ko sa inyo na ang ating keyword or ang ating, paano ba yan? When it comes to the two bones sa ating lower leg, meron dalawa. Pagka makapal, ang tawag po natin dyan ay tibialis. Ibig sabihin yung pinakamataba. Yung sa bandang tagiliran sa likuran, ito naman yung femoris, no? Yung femoris naman, yan na po yung manipis, kaya yung payat. Now here, yung ating, when it comes to the muscle, ganun din, no? Yung tibialis anterior natin, ito yung muscle na nandito, sa bandang harapan, ito yung pinaka malawak among the four muscles that we can find dito sa ating pong lower leg. Functions, yan, it helps us in the walking, hiking, and kicking, and it helps stabilize the ankle joint. No, kaya nagkakaroon po tayo ng balance when it comes to these activities or movements. Ayan, so yun po yung ating talakayin when it comes to the muscular, to the muscles, no? And then, tulad ng natin, ang pinakamahalaga lang na maintindihan natin is the muscle is the one responsible in providing movement, and then also responsible in giving posture, at higit sa lahat, siya po ay malaking tulong sa movement po ng mga ng dugo sa ating katawan, no? Sa pamamagitan po ng mga blood vessels na naka-embed sa ating pong mga muscles. We have 640 muscles all in all, and sa buong katawan natin, ang ating muscular system comprises of 40% mass, no, sa ating pong muscle system. Okay. So, I think we're done with that. Tuloy na po tayo ngayon sa susunod nating pag-uusapan, which is the integumentary system. Let's take a look at that for a while. Recap on the previous lesson. Ano po yung natutunan natin sa previous lessons? Okay, so ito yung natutunan natin regarding sa iba't ibang mga grupo, kalipunan ng mga muscles. And nakikita nyo naman, ilang piraso lang po ito. And some of you might be wondering, sabi mo, sir, 640 muscles, but ilang muscles na yung ating nandito sa ating illustration. Yung mga muscles na ito ay nakaano lang natin, inangkla lang ito doon sa maaring tamaan po ng ating pong gawain sa pagmamasahe. So we don't have to really go deep and identify all the 600 muscles that is being listed here. Now, makikita natin dito muli for a while. Pag nakaharap, ito yung pectoralis major. You have here the deltoid up here. We have the biceps as well. Brachioradialis, the supinator, the pronator, and the thenar muscles, hypothenar muscles. Yung karugtong po ng thenar muscles, ang tawag po doon ay hypothenar muscles. And going downward, dito sa bandang tagiliran po ng ating stomach area, we have the external oblique and the rectus abdominis. Ayan po yung rectus abdominis. And like what we said kanina, yung sartorius, this is the longest muscle. Starting from yung pinaka-superior point niya is nasa hip area. Hanggang sa may, ayun, sa bandang malapit sa ating patela. Yun po yung matatagpuan po yung sartorius. And then we have the tibialis anterior, the largest muscle that we can find at the lower leg. And then pagka nasa posterior side naman, ito yung trapezius. Yung trapezius ay kite-like image nasa bandang likuran po natin. And the rector spinae is over here. Mula sa sacral, pakyat yan dito sa bandang leeg. The erector spinae. And yung tagiliran po, yung muscle po na dito, na-develop pagka nag-rowing po yung mga bodybuilders. Lumalaki po yung muscles dito. No? Yung latissimus dorsi. And
yung gluteals natin, no? Gluteals muscles, you have the gluteus minimus, gluteus medius, tsaka gluteus maximus. Ayan po. And the hamstring, biceps femoris, semimembranosus, at saka semiosus. Like what we said, nandito na tayo sa integumentary system. Yung integumentary system is the skin. Ano yung unang papasok sa isip natin kapag na-encounter natin yung integumentary system? Skin. Okay? Anong trivia mayroon sa skin? This is the largest organ in the Organ. body, no? Pinakamalawak. Pinakamalaki. And it has two main layers, which are the epidermis, the outer layer, and the dermis. Now, tingnan natin kung ano pang pwede natin matutunan dito. Ang skin natin, like what we said, is the largest organ of the body. And functions po niyan, number 1, provides protection to the whole body and prevents the entry of what? The entry of bacteria or other disease-causing microorganisms. So, yun po yung ano po niya, no? It prevents these elements from coming in and causing havoc sa katawan ng tao. Sunod ay, ayan, it prevents the loss of body fluid. Pag sinabi nating loss of body fluid, hindi po tumatagas yung liquid, yung water, substance na kailangan ng ating katawan. And also it reduces the harmful effect of ultraviolet radiation. Saan po nanggagaling po yan? Ang ultraviolet radiation o UV ray ay nagmumula po sa araw. And of course, it helps maintain body temperature at a constant of 37 degrees centigrade. So, siya po yung, ano po yan, siya po yung responsible po in making sure that the body temperature that ang ating katawan na ini-maintain ay enough lamang po para ma-sustain lahat po ng mga bahagi po ng lahat po ng mga tissues, lahat po ng mga organs na sa ating katawan. So, meron po siyang limitation, meron po siyang certain degree of heat na kinakailangan para makapag-function fully yung ating pong katawan. Ano po yung mga layers and components? We have here the epidermis, no? Yung tulad sinabi natin, the upper layer of the skin, yung panlabas, and composed of the melanin and the keratin. Now, tingnan po natin yung ating balikan lang po natin yung picture po natin dito. Ayan, medyo malabo. Ito po, no? So ito po yung balikan natin po yung ating pong superficial layer natin na skin, ito po. Ito yung epidermis. Okay? It's made of the hair shaft and dito po, no? At ang sumunod po ay yung dermis mismo. Now, ang tanong ko rito is, which one among these two is the what we call the true skin? At bakit po? Pardon, sir? Ano po ang true skin between the dermis, the epidermis, and the dermis? True skin. Opo. Epidermis. The true skin is ano po? Hulaan nyo lang po kung ano yung true skin. Yung totoong balat. Totoong balat? Okay. Totoong balat. Epidermis. Okay. Ang totoong balat ng katawan ng tao is the dermis. Yung epidermis na ito, itong superficial layer na to, ito lang yung yung kumbaga habang tumatagal, yun yung napapalitan na madalas, no? Yeah. Napapalitan na madalas. Kaya ang ika nga, pagka tinanong kayo, ano yung totoong skin, the true skin is the dermis. No, ito po yung dermis, no? So ano po yung bahagi po niyan? We have the sebaceous gland, we have the what else here? Meron po tayong sweat gland, yung pawis po natin. Of course, nandito po naka-embed itong pula na to, tsaka yung blue na yan,
yan po yung mga vessels, no? And then what else? Lahat po ng mga anong tawag niyan, yung mga naka-connect po sa ating hair, no? Sa ating hair follicle, dito rin po natin matatagpuan. Now, kung mapapansin sa illustration natin dito, in the manual, di ba, dalawa yung sinasabi natin. Pero kung titingnan natin, meron pa yung pangatlong layer. Yung pangatlong layer, on top of this is the epidermis, di ba? Itong sinasabi natin, superficial layer ng skin. This is the true skin, which is the dermis. And yung hypodermis natin, yun po yung bandang ilalim talaga, no? So, yun po yung dapat nating tandaan. The dermis contains a range of sensory receptors to keep in touch with the outside world. Kaya po, kung tayo ay kinurot, no, yung dito po yung ano po, kasi nandito naka-embed yung mga nerve cells natin, yung ganon. Kaya yun po yung nagbibigay po ng reaction, no? Sensory nerve fiber natin nagbibigay po ng message sa ating brain, no, na tayo nakurot o tayo napaso, things like those, nagkaroon po ng sugat, no, ng hiwa, things like those. So because of the sensory receptors na matatagpuan din dito sa ating pong skin, particularly sa dermis part ng ating balat. Ayan. So ano po yung melanin? Melanin is produces the hair, the eyes, skin, pigmentation. Ano po yung pigmentation? Yun po yung pagkakaroon po ng kulay. The more melanin you have, the darker your skin would be. Kaya yung mga taong na-expose sa araw madalas ay tend to be darker. Ang dahilan po niyan because of the melanin, no? Yung pinuproduce na melanin na yan, yun po nagkakaroon po ng kulay, no? Nagkakaroon po ng darker skin. So that's the melanin. Ano naman po yung keratin? Keratin is a type of a protein that helps form the tissue of the hair, nails, and outer layer of the skin. So ang keratin po ay makapal po yan, no, na nagfo-form po ng tissue ng ating buhok, ng ating pong mga kuko, and the outer layer of the skin. Okay, so ito po yung image po ng dermis. At hindi ko pala nabanggit kanina, when it comes to the hypodermis, ito po yung fatty tissue, ito na po yung mga taba, no, sa katawan ng tao. Ayan po, hypodermis. Now, the dermis is the lower thicker part of the skin and composed of, like what we said kanina, blood vessels, mga sensory nerves, sensory nerve endings, sebaceous glands, sweat glands, and adipose tissue. Pero sabi doon ng iba, yung adipose tissue talaga dominate yan dito sa ating pong hypodermis, no? Sa pinakababa na layer. Ayan po. So, yun po yung ano lang po natin, no? Talakayin natin patungkol doon sa ating pong skin. Do you have any questions so far? Meron ba kayong clarification? Yes, Donna? You're raising your hand. Go ahead, Donna. G? Yes. Tanong ko lang po yung sa upper back kanina. Yung Opo. latissimus dorsi, wala po siya dito sa libro. I-note nyo na lang po kasi ano lang po, additional information na po siya. Wala, it's not in the manual. Like what we said, ginawa kasi ng DOS concise yung information na ano natin. Kaya lang, it also pays to know additional information. So, ayun po. Kasama din po ito sa exam. Basta lahat po ng lahat po ng binabanggit natin dito, lalabas po yun sa inyong exam. Okay. Opo. Thank you. Opo. Janet, sorry. Hindi pala Janet. Janet, yes ma'am. Go ahead ma'am. Information daw din. Overloaded na po kami. Overloaded na. Oo. Sige po. Yung terminal, medyo parang complicated na sa utak.
Oo. Anyway, ano lang po ito, tulad ng binabanggit natin, huwag kayong ma-alarm kasi these are basic information naman na dapat nating malaman bilang mga nagmamasahe. Kaya I'm trying to just go as low as I can at hinihimay-himay natin hanggang sa kaya natin. And then para magkaroon lang mag-sink in sa inyong kaisipan yung mga bagay na ito. Particularly yung mga pinag-usapan natin na may direct application sa ating gawain bilang mga massage therapists. Okay? So at Thank you, sir. Wait opo. lang po. Okay. Salamat po sa inyong comment. Anything else? Meron pa ba kayong ibang concern? Sir, wala tayong facial muscle. Oo nga nagtaka nga ako kasi wala actually hindi nila minention yung facial muscles eh. Oo. Oo. Pero sige po, kung mayroon po kayong literature on that, yung mga ano lang ha, mga yung mga basic lang na mga information like yung regarding doon sa movement, yung muscles o yung zygomaticus. Yung zygomaticus muscle naman natin, yun po yung nagpapagalaw ng ating pisngi, yung mga gano'n. No? So mga the others would be encountering later on, especially when we discuss about the digestive system, ma-encounter po natin po yan. Regarding doon sa mechanical movement ng ating pong digestive process. But, yeah, tulad ng natanong mo kanina, wala siyang wala siyang reference dito. Dumiretso nga agad siya sa upper extremities and then pababa. So, okay lang 'yon kasi para medyo hindi masyado madami yung aaralin. Okay na tayo? Are we good? Sige po, medyo alanganin na kung tutuloy na tayo dun sa susunod natin na topic which is from the integumentary system. Bukas pag-usapan na lang natin yung diretso na po tayo dito sa circulatory system. Yung circulatory system, mahaba-haba din po na to, pero very interesting din po ito. Ito na po yung pag-usapan natin kung saan nagfo-flow yung dugo sa ating puso and then it moves to the whole system, no? As systemic part ng katawan ng tao. Ayan po. Yan, bigyan na natin ng summary po yung ating pong integumentary. Like what we said, there are 3 different layers pero for purposes of the DH examinations, 2 layer lang yung pag-uusapan po natin. This is the epidermis and the dermis. Yung ating epidermis, ito yung the upper layer of the skin and superficial po. Pag sinabing superficial, hindi po siya yung pinaka-main layer and then binubuo po siya ng keratin at ng melanin. And then, ang sumunod naman ay ang dermis. Ito yung thicker part of the skin. Nasa baba po ng ating pong epidermis. At nandito nakapaloob yung mga blood vessels natin, the sensory nerve endings and receptors, the sebaceous glands, yung sweat glands. Yung sebaceous glands yung nagpuproduce ng oil na nagmumoisture ng ating balat. And the sweat glands yung nagpapawis po, nagkukos pa ng pawis pagka mainit po yung body, yung temperatura natin at kailangan niya, tulad ng sinasabi natin, i-maintain po ng ating skin yung body temperature na kailangan po natin. Kaya po, pag mainit yung environment, nagpuproduce po tayo ng pawis. Yun po yung nagpapalamig po ng ating katawan. And of course, the adipose cells, ito yung matatabang mga selula, and the tiny veins which are the arteries and the capillaries, yung mga ganon. No? Ito yung mga malilinggit na mga daluyan ng dugo na naka-embed dito po sa ating dermis. So, kung mapapansin niyo po, interconnected po yan. Ano? Nabanggit natin, di ba kanina din, sa muscular system, nandun din po yung mga veins, andun din po yung mga arteries, kung saan dumadalo yung dugo. Naka-embed po yung sa atin pong skin. Kaya po yan lahat, no? Interconnected po yan lahat. And tomorrow, mag-uusap na po tayo patungkol po sa circulatory system. Ayan. And then like what we said, I would like you to be familiar with the questions. Pero although I'm saying over and over again, do not rely doon sa questions and answers. Kasi hindi yun magpapasa yun sa DOH. Ang mga ito, tool ito para malaman nyo kung nasaan ba yung naiintindihan nyo, hanggang saang level. Nakuha nyo po yun. Yun po ang natin. Kaya
I appreciate if you tell me, sir, gusto namin 50, yung mga ganon. Sige, ano yan? Okay yan, kasi exercise lang naman to, hindi pa naman to final exam. No? Okay, sir. The more experience you have, the better. Yan po yung layunin po natin po dyan. Oo. Okay, sir. Salamat, sir. Opo, salamat din po. Kaya you just tell me kung ilan yung questions na gusto niyo. Pag majority would say, sir, sawa na kami sa 30, pwede ba gawin mo na 50? O yung gano'n. Eh di, sige. At saka yung gagawin po natin, hindi na, I will always be, para magre-retroactive tayo, no? Aatras tayo paulit-ulit. Yung mga napag-usapan natin, balik-balikan natin para familiar na kayo doon sa mga maging, natin questions. Yung final exam, I'll be giving a final exam, 100 items. So, mula doon po sa na natin, na ibigay natin, doon ako kukuha ng mga items, ang mga questions that will comprise the 100 items, and diyan magi-gauge natin kung maipasa nyo yung ating evaluation, then I can allow you to proceed sa oral practical, and then I will recommend you to DOH once you are done with that. Okay. Sige po. So, ngayon, kung wala na, gusto ko lang mag-add uli ng information. Number 1, kanina, di ba, binanggit ko, for those among you na nami-miss nyo yung inyong monthly payment, please settle it before the 15th kasi yung ating pong standing policy, pag lumagpas ng 15, meron po kayong 5% penalty. Pangalawa, for those among you na nag-enroll, inyong plan ng at the start, basic lang talaga yung kukunin nyo, which means hindi ko na kayo hahanapan po ng diploma para mabigyan po ng certificate. Kanya lang, that it will not qualify for you to take the DOH exam. Kasi di ba sabi natin 2 levels from the basic to the advanced level, and then ganon. Now, kung midstream, if you decide to say, sir, gusto ko mag-LMT na talaga. So, kung gusto niyo mag-LMT na talaga, and then you just paid, di ba, ang inyong payment is nandun kayo sa basic, then you have to prepare for your tuition para sa advanced natin, which is 2,900 pesos. Okay, 2,900. Yun po yung ating fee para sa inyong advance. Ano po yung composition ng advance? Tulad ng sinabi natin, may mga spa management topics tayong pag-uusapan, and then this will be the time na mag-intensive na yung inyong mga mock quizzes, mga mock tests na gagawin natin. At the same time, ito na rin yung panahon na pag-aayos na ng inyong mga documents for submission sa DOH. And Lord willing, I would like to be in Manila para to prepare your documents. Mas maganda kasi kung magkakaproblema, nandun ako mismo sa harapan ng DOH, nandun ako sa CEMT, para ma-check ko agad kung ano yung problema, and then I can notify you immediately ano yung dapat nyong gawin. Ayun po. Kaya, yun to lang sinabi ko, kung ang inyong initial plan ay basic, and then you intend to go to advance para mag-LMT, then you let me know in advance, PM nyo po ako para ma-inform ko po kayo. Now, another thing, for record purposes, kung advanced lang, kung basic lang yung in-enroll nyo, then you would like to proceed sa advanced, I would encourage you to re-enroll for the advanced course using the same page sa ating website. No? Sa ausaonlineschool.com/enrollment-form/ para lang officially na mai-record ko sa aking sa ating documentation na kayo ay nag-shift na, and then you plan to take or you intend to take the advanced course for the LMT examination. Yes, Jeanette, go ahead. Jeanette. Ay, sir, sorry, nakamute pala ako. Opo. Sir, regarding po dun sa yung sa mga requirements, so ipapasa po namin sa inyo yung personally pagdating nyo dito sa Manila? No, dapat ipadala nyo sa akin habang nasa Jensen ako. Habang nasa Jensen ako, pwede nyo na ipadala sa akin kasi baka it might be too late for you in Manila. Pero depende rin yan kasi wala pa naman deadline si DOH.
Yun lang ang ano ko is habang wala pang deadline, i-collect nyo na lahat ng requirements, i-collate nyo na yan, Opo. organize nyo na maigi, and then, pagka sinabi ng DOH na may deadline na for submission, ready na agad yon. Kaya if and when I'm in Manila, pwede nyo i-hand over sa akin sa Manila. Pero pagka nag-set sila ng deadline, I happen to be here in Jensan, at Jensan, then dito nyo ipapadala sa akin sa Jensan. Kasi kailangan suriin ko na maigi yan bago natin dadalhin kay DOH. Bali, sir, ano, 2 copies, ano, lahat? Bali, isa sa AUSA, one for AUSA and one for DOH. Yes. Yung lahat for Okay. DOH, lahat for DOH, original po yan, except lang yung CTC ng mga documents. And then, lahat po ng pang-AUSA, yun po ay duplicate copy ng inyo pong for DOH. Okay. Sir, yung pertaining dun sa ano po, sa TOR, okay lang po original kahit hindi certified po copy? Well, walang problema po yun. Kaya lang para safe kayo, mas maganda kasi kahit na TOR yan, naka-CTC. Yung CTC, madaling kunin niya sa school eh. Yun lang yun. Okay. Oo. Yun lang yun kasi, di ba, laging sinasabing DOH, ayaw nila magbabalik ng document. So, lahat na isasubmit, Okay lang po, sir. lahat na isasubmit nyo, basta decided kayo na hindi nyo na i-retrieve yan, then that will be fine with me. Yung kaya ang DOH, di ba, nung araw kasi nagbabalik sila, papadala sa amin yung original, tapos babalik sa amin original, kukunin sa amin. Pero in the process, minsan nagkakawalaan. Yung nakakarating sa amin, may kulang na. Ayun, gugulihin naman ng estudyante o gulihin namin yung, yung Manila, nasaan po yung kulang. Kasi volume kasi yung hawak nila ng mga documents, kaya you cannot really Yes, say na hindi mawawala. No? Understandable naman po yun. Yes. Kaya nga po. Okay. Thank you, sir. Opo. Thank Yeah, you very Janet. much po. You are welcome. Si Raymond, Sir. yeah, Raymond, go ahead. Raymond, you're raising your hand. Raymond, Hello, sir. yes. Sir, yung katanungan lang, may specific na date yung final exam natin. Yun sir, hanggang ngayon hindi pa natin alam. Wala, I do not want to speculate on the date. Pero tulad nung pattern nung last 2 years, November nila binibigay po yung exam natin instead of December. Pero I cannot really say na November din kasi baka mamaya gawin nilang December. So, basta I within mean, sir, yung sabihin ko sir, yung sa atin dito ba? Yung dito sa AUSA. sa AUSA, yung sa AUSA, kasi if you notice, mabilis tayo no? Kahit na binabagalan ko, mabilis yung pacing natin. And if you remember yung ating timeline doon sa ating module natin, sa syllabus, aabot tayo na October. Pero I feel baka mas maaga tayo na October. So, kasi na tayo nasa anatomy physiology na tayo, and then after this, diretso na tayo microbiology and pathology. So, I think mga within next month, ano ba ngayon? August, mga next month, baka magfa-final exam na tayo ng AUSA. Ang gawin nyo lang, Last na lang, go ahead, sige. lastly sir, yung after na dito natin na AUSA na basic course, mag-proceed ka agad sa advanced course. Opo. Tuloy. Okay, sir, thank you. Additional information po pala, tulad nung nabanggit natin, kasi halos lahat ng ating scholars sa mga visually impaired, yung inyo pong ating arrangement is nasa basic. So if when you plan na mag-LMT, then you have to re-enroll para sa LMT ng advanced program natin, hindi po yung basic lang, para mayroon tayong record. And then you do it early para alam na natin agad, and then you prepare also for your 2.9 kasi po yun yung ating pong payment para sa advanced course. 2,900. Wala na pong monthly po yun kasi baka po yun
maano tayo dun sa schedule. Kasi alam natin yung DOH kasi ano sila, hindi walang certainty yung kanilang scheduling when it comes to the December examination. Okay yon, nasagot ko yan na Raymond. Okay na Raymond. Okay. Sir, last na lang sir. Sige Raymond, sige balik, go ahead. So yung kapatid ko, yung ano niya, high school graduate siya, yung hinawakan niya ngayon, diploma na lang. Paano siya makakakuha ng PTP? Yung card yung dadalhin sa school or hihingi siya ng PTP doon sa dati niyang pinag-aralan na school? Oo. Ang gawin niya, pwede siya magdala ng photocopy doon sa dating school at papirmahan niya yung CTC. O, ganun. So ipapasirox yung diploma tapos ipapa-PTC niya doon sa school. Yes. Sa school mismo, hindi pwede yung abogado kasi yung iba ginagawa, abogado nagsi-CTC. Hindi tatanggapin ng DOH yung CTC ng lawyer. CTC coming from the school, ibig sabihin yung registrar ng school, no? na nakapirma or the principal. So yun sir, yung naka-CTC na yung na doon sa school, yun ang ipapasirox, yun ang magiging isa sa mga ipapasa doon sa AUSA. Okay, ganito. Yung original, yung sa DOH. Yes. Original CTC, DOH. Photocopy ng CTC ng original, AUSA. Wag nyo kaming bigyan ng original ng CTC, hindi namin kailangan yung original CTC. Yung original CTC, mula sa high school diploma, yun yung galing sa school at ipapadala sa DOH Manila. Yung photocopy nun, yung maiiwan sa AUSA para meron kaming reference. Kasi kung magka-problema, we'd always look back at the document we have in our file. Hindi po sir, thank you. Okay, you're welcome. Janet, yes, balik ka Janet. Go ahead Janet. Yes, sir. That's the last question, sir. Yes. Sir, di ba mag-final exam po tayo dito sa klase natin sa AUSA? Yes. After po ng exam, magpo-proceed na po agad tayo sa advance. Depende po sa inyo. Kung kayo enrolled sa advance, then diretso. Pero kung hindi po kayo enrolled sa advance, kasi enrollment po ninyo ay basic, then you have to re-enroll for the advance. Ganun po. As far as I know, nag-enroll na po, enroll na po ako sa advance. Okay, kung enroll ka na sa advance, wala. Don't worry about anything. Kung nakapag full payment ka na rin sa advance, don't worry about anything. Pero pag wala ka pang payment sa advance, then you just really have to settle the advance payment na 2,900. So after the exam, kinabukasan po, advance na po yun. Opo. Yung lecture na po. Not exactly kinabukasan, but a few days later, advance na tayo. Okay, thank you, sir. Okay. Yun po. Pero for the meantime, dalawang assignment ninyo. For those whom I will not be meeting in Manila, kasi kung nasa ibang areas kayo, except lang Jensan, pwede kayo mag face-to-face ng oral practical exam. Pero kung yung malalayong area, no, especially sa Visayas, hindi natin kakayanin yung ganon. So, I will require you to prepare your video of your 3 stages of massage. Kasama na doon sa 3 stages yung 5 basic stroke manipulations. So yung nakita nyo po sa ating pong yung ating estudyante na nag-perform, no, si Roxanne, ganun po yung gagawin nyo po from beginning until the end. You come out with your video, you send it to me, and then if I would see fit na pwede na po yon, then I can recommend you to DOH. Now if ibig sabihin po nun, kompleto po yung inyo pong yung inyong simulation. Meron kayong assessor, kayo magpi-perform at meron kayong model. And then once you're done with the video, i-publish ninyo sa inyong YouTube and then you send me the link. Huwag kayo magpapadala sa AUSA ng raw copy. Kasi like I've been saying, mabigat po yun sa aking hard drive. I will not accept any raw copy. Ang gagawin nyo po, pag nagawa nyo video, mag-create kayo ng YouTube channel ninyo under your name, and then ipadala nyo yung link sa AUSA, then AUSA will check on it. Pag pasado po kayo, then I will prepare your certificate of completion para kayo ma-recommend
ko kayo sa DOH. Is that clear? Hello po, sir. Yes, Marites. Go ahead. Tanong ko lang po, sir, kung may deadline na po ba kayo para sa advance po? Deadline? Wala pa tayong deadline. Pero like I said, kung gusto niyo kung kayo po ay fully paid, then wala na. Don't worry about anything. Pero kung nag-enroll po kayo as basic, then you have to re-enroll for the advance. Okay po. Ganun po. Kasi September pa po ako sa Pinas, nag-alala po ako baka hindi pa ako makahabol sa mga requirements ko. Ganun. O nga, no, nasa overseas ka pala. Ganitong gawin mo, ha? Kung ano yung kaya mong i-comply, like yung diploma, pwede mo ma-comply ba yan kahit na nasa abroad ka? Kung maipautos Hindi mo. po, pero yung bali September 18 na sa Pinas na po. September, sorry. Habol po kayo, sir. Tess, from September, hanggang kailan ka sa Manila? September 18 po nasa Cebu na po. Okay nga. When will you be in Manila? And up to when will you be in Manila? In the country? 17 po. 17 ng September? Oo. Eh, paano ka makapag-exam? Kaya ang exam nyo, di ba, sabi natin November or December? Hindi po. Uwi na po ako niyan, sir. Hindi ka na lalabas uli. Exam po ako. Oo. Sige. Okay. No problem. No problem. No problem. Sige po. Ano ko lang po yung sa requirements, baka may deadline po kayo. Okay. Oo nga, no. Hindi ako magde-deadline for DOH eh. Ang DOH magbibigay ng set ng deadline. I think, baka kayanin mo pa kung September, nandito ka na. Okay po, sir. In case lang, para sa inyo ni Ana, kasi si Ana nasa Japan, kung uwi kayo, yung make sure lang na dala nyo yung passport ninyo kasi doon naman naka-indicate kung kailan kayo nakauwi para maging natin, kung medyo malate kayo sa submission, then we could show it to DOH na nasa travel kayo kaya hindi nyo agad nasundan yung deadline ng DOH regarding the submission ng requirements. Okay po, sir. Ganun yung gawin natin. I'm sure naman maunawaan naman ng DOH yung kung magkakaroon ng late kung sakali. Okay po. Okay. Thank you po, sir. Sige po. So, maraming salamat. And like what we said, tuloy po tayo ng ating discussion by tomorrow. Pag-usapan po natin yung circulatory system. Kung wala ng tanong, God bless. And then, stay healthy and continue studying. God bless. Bye for now. Arigatou gozaimasu.